barangay. Ha? Wag naman. So, iwan ko muna dito yung bag ko kay gusto ko magsalita. Mahirap pala pag yung tao late magsalita. Kasi amoy lang ng microphone ang naamoy mo kahit may itang araw. Oo, sinabi mo na yun dati. Sinabi ko na doon yung dati, sabi niya itong black. Ano pangalan mo? Walang pangalan ako. Ang gagawa ka ba? Hindi. Ay, umalis ka dito. So yan mga kababayan. Kaya ang mga Pilipino ay nandirito para ipakita sa gobyernong bangag na ito na maraming Pilipinong manggagawa ang nananawagan na ibaba ang presyo ng bilihin. Paasan ang sahod ng manggagawa. Yan ang ating panawagan. Pero ang tanong daw ng mga bayanang media kahapon bakit mayroong hakbang ng maisog? Bakit? Hindi ba kami manggagawa? Hindi ba kami nagtatrabaho? Habang tayo ay manggagawa, nandyan naman yung magnanakaw! Habang tayo nagpapasunog sa araw para magtrabaho, sila naman ay nagbibilang ng pera ng taong bayan! 24 hours nagtatrabaho. Mga college student na nagtatrabaho sa Jollibee, McDo, Mang Inasal at kung saan-saan ibang restaurant para lamang magustusan ang pambayad sa tuition fee, habang ang mga gagong gobyerno na walang pakialam sa mga estudyante at mga mayroong Pilipino na hirap nagpapakasala sa loob ng gobyerno. Habang tayo nagugutom, sila naman ay pasingot-singot ng kuken! Ano daw sabi ni PRRD ang palatandaan sa isang taong bangag? Pag tumutulo ang sipon, bangag at adik yan! Sisingot ng cocaine. Pumunta ka ba naman sa United Nations? Hindi mo yata alam, Mr. President, na bawal sa United Nations ang shabu. Nakalimutan mong sumingot. Anong nangyari? Habang nagsasalita sa United Nations, tumulo ang laway at sipon ng gago. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ano ba? Wala na tayong papalisahin, patay na yan. Ang usapin ng manggagawa ang aming ipinunta na ibaba ang presyo ng mga produktong bilhin sa Pilipinas, taasan ang sahod ng ating bansa. Ayaw din ng mga manggagawa na ma-impeach si Sara. Ang gusto namin ma-impeach, ipasara ang Congress. Dahil kay Speaker, may akap! Narinig niyo ba yun? Dahil kay Speaker, may ayuda! Luistro, ang kapal ng mukha mo. Ang daming Pilipino dito, Luistro. Napakakapal ng mukha ni Luistro. Ano ang sabi niya? Simple lang. Pag walang kaso, humarap at sumagot. Luistro versus Luistro. Ano ang sabi niya nung naunang sinabi niya? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil... May peso! Dahil... May peso! Dahil... May peso! Dahil... May peso! Gago si Luistro! Tama, gago si Luistro! Ano ba ang sabi ni Abante? Abanting utak hipon. Tama! Hindi ko susuportahan si Sara Duterte sa pagtakbo niya bilang Pangulo. Yan ang sabi ni Congressman Abante. Yung pastor na tumitilan ng puki ng kalabaw. Yung isang congressman na hindi binoto pero nasa Congress nataupo. Hindi daw niya susuportahan si Bibi sa pagtakbo. Abante, hindi kailangan ng mga Duterte ang suporta galing sa'yo. At hindi namin kailangan ang suporta mula sa'yo. Bakit? Walang bumoto sa'yo nung eleksyon. Abante, walang bumoto sa'yo. Boy Dila. Gago ang putik.
Wala nang bumoto sa'yo. Kaya ka lang naumpo sa Congress dahil inappoint ka ni George Garcia na isang bayarang tarantadong Comelec. Si Joey Yu yung nanalo! Sino nanalo? Si Joey Yu! Oo. Meron pa dito isang congressman. Ito lang ba nasisira? Chihuahua! Si Chihuahua! Si Congressman Chupapa Este. Ano? Chihuahua! Joel Chupapa na. Akala ko si Chupapa. Ang daming bayot sa gobyerno ngayon. Ito. Yung taga Batangas pumunta ng Liwasan Bonifacio. Anong ginawa nila? Gusto nila suspindihin ang VAT ng produktong langis. Andun na si Congressman, nakipagtalo siya dun sa mga tigulang na buhaya. Ano ang sabi nila kay Recto? Yang si Recto ang dahilan kung bakit hindi sinuspindi ng gobyerno ang VAT ng produktong langis. Bakit? Malaki daw yung mawawala sa ating gobyerno. Yes, oligarko! Malaki mawawala! At Bongbong Marcos at lahat ng mga congressman, ipinapangako namin sa inyo na walang buboto sa inyo sa 2028 election sa lahat ng congressman at kongresista na buboto para ma-impeach ang pangalawang Pangulong si Rodrigo Sora Duterte. Tama! Marami dito kasi sa loob mga tiwid. Pero wala tayong magagawa kasi ang ating presidente, lupang. Sino ba? Yung congressman na baliktad ang bunganga. Sino nga yun? Percy! Percy! Danya! Percy! Yan. Yung bayot na congressman na nandito ang bibig. Imbis na asikasuhin mo yung pag-inom mo ng gamot, gago, para madiretso yung bibig mo, inuuna mo pa yung pag-impeach kay Sara. Si Laila de Lima, Isa pa yun! Isa pa! isa pa yan. Yung 18 Marines, lumabas yung mga pangalan niya nung lumabas ang 18 Marines, nalista sila. Sila Laila de Lima, kilalaman ng mga pulis. Nung si Laila de Lima, mahilig yan manlaplap ng mga PSG niya. Kaya nga pinakulong ni Pirate kasi lahat ng security guard niya nilalaplap niya. Malandi yung tarantado niya na congresswoman. Ano nga yung jowa niya? Sino nga yun? Junel! 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 Kainin mo ng pek-pek ko! Nagwang puta! Di ba? Sino pa? Lahat ng congressman at congresswoman na ngayon ay maingay dahil sa impeach ni BP Sara. Si Senator Risa Ontiveros. Ay, maraming salamat at drama kayo queen sa atin yun, yan. si drama Parang queen. tayo ang gago. Maniniwala lang kami sa kaplastikan mo pag ibalik mo yung 80 billion na pondo ng PhilHealth na ninako mo. Tama! Ikaw, sa kaplastikan mo, Risa Ontiveros, nakuha mo pang Di na buhaya! na Sawa na presidente. yan! Hindi ka mananalo gago. Bakit? Ginawa mong santo ang adik At saka hilaw ng MPA yan! at ipinagawa pa ng museum yung mga adik. Tama! Lahat ng makakaliwa na grupo, ano ang panawagan? Ipakulong si Rodrigo Duterte dahil sa human rights violation. Napakaraming pinatay ni Duterte. Ito yung ginagamit ng mga profesor ng UP din naman, UP ng mga bugok na profesor. Yung imbis na ang tinuturo nila, aralin panglipunan, war on drugs ang tinuturo. Eh paglabas ng estudyante, Duterte, diktador, gago! Bobong estudyante! Tama! Yung mga maingay na congressman at senator dahil sa war on drugs, kamakailan lamang 5 pulis ang inambus sa Sharif Agwat. Nasaan ang mga congressman na maingay? Tama yan! Nasaan ang mga senador na maingay sa war on drugs? Bakit pag pulis ang pinatay, hindi kayo nag-iingay? Pero pag adik, lahat kayo bright at matalino, mga gagong senador at mga bobong congressman. Kung pag-uusapan natin ang human rights violation, unahin nyo yung mga estudyante na ginahasa ng adik, yung mga estudyante na pinatay ng mga adik, mga tarantadong congressman. Sayang kasi wala si John B. Primula. Kung nandito lang si John B. Primula, hamunin ko ng boxing.
Hamunin ko ng boxing. John Vic Rimulya! Labas! Sabay-sabay natin isigaw. John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Lahat tayo nandito mga Pilipino, isa lang ang panawagan natin. Lumayas si Marcos. Yan yung hindi mo kayang tapatan sa mga Duterte. Si Duterte, kilala sa buong mundo. Kaya siya nilalagay sa Time Magazine. Dahil sa prinsipyo, talino at galing sa pamumuno sa ating bansa. Si Marcos nasa Time Maleta. Si Duterte, nangampanya, no to drugs, no to corruption. Yan lamang ang panawagan ni Duterte, plataforma niya nung tumakbo siya. Tumakbo rin si Marcos! Anong ginawa niya? Pag ako ang nanalo at nakaupo, 20 lang ang 1 kilong bigas. Gago! Naupo si Bongbong Marcos, ang bigas ngayon, 80 ang shabu, bagsak presyo. Number 1 niya na! Nung soda niya, 5,500 na po ang ating natatapos na flood control project. After niyan, pumunta ng Bulacan. Paano nangyari to? Bakit walang flood control? Gago! Bakit mo pinipirmahan ang isang pondo at budget na hindi mo alam kung saan nilulustay at saan ginagamit? Hindi pa yan. 1,700 na po sa pangalawang sonar niya. Ang ating school na natatapos, ipinatawag yung tarantadong si Vince Dizon sa Senate. Dalawa lang ang natapos. Ilan ang school na natapos? Sabi ni Bongbong Marcos, 1,700. Dalawa lang ang natapos! Dalawang building lang ha. Building. Marcos! Saan napunta yung 500 billion na pondo para sa flood control project? Marcos! Saan napunta yung 250 billion na pondo ng Maharlika Fund? Marcos! Saan napunta yung 89 billion na pondo ng PhilHealth? Marcos! Saan napunta yung 62 billion na pondo ng SS? Alam niyo kung saan napunta? Dahil kay Speaker, may akap! Doon napunta yung pera natin. Kaya yung Speaker na si Martin Romualdez, pati yan sa Congress na si Luistro, yan ang isa sa may pinakamalaking pondo at pera na ninakaw. Titigilan ba natin sila? Susuko ba tayo? Ilabas nyo ang mga dala nyong tae at itapo natin sa malaki. Joke lang. Joke lang. Wala kaming dalang tae. Kawawa naman ang mga pulis natin. Ang kukuti naman ay tapunan mo lang ng tae. Kami ay hindi kagaya ng mga ibang grupo na nagrarally na sinasaktan ang mga kapulisan. Nang babato ng mga kapulisan. Kami po ay hindi ganun. Kami po ay kusang aalis pag nasabi na namin ang kailangan namin sabihin. Hindi nyo kami kailangan itapon. Hindi nyo kailangan magbakod. Yung mga hollow block na yan, pati alambre, ibinili ng pagkain para ibigay sa mga tao na din sa kasara, busog sana. Pero dahil napang ang presidente natin, kung walang tinatago yan, hindi siya magharap ng mga ganyan. Pero dahil siya ay guilty, kaya siya ay nagbakod. Ang tatay magnanakaw, ang anak magnanakaw, kaya lahat ng pamilya Marcos puro magnanakaw. Maraming salamat at magandang hapon. Nakaka-inspire ka, Bart! Nakaka-inspire yung mga binanggit mo. Tuwagos sa puso at damdamin ng taong bayan yang in-expose di kasama Kuya Bart.
Sabi niya, ang gutom at kahirapan na nararanasan ng taong bayan, ang kapalit niyan ay yung sarswerang nagaganap sa Kongreso. Impeachment! Impeachment! Putang inang impeachment yan! Hindi po yan ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan ay 3 beses kami makakain sa isang araw at meron kami trabaho. Trabaho ang kailangan ng mamayang Pilipino, hindi po ayuda ang kailangan. Wag po natin turuan ang taong bayan ng katamaran, pambili ng shabu. Hindi po yan ang kailangan namin. Trabaho at nakabubuhay na sahod ang kailangan namin. Tingnan ninyo sa NCR magkano po ang sahod? 695. Pumunta ka sa Bulacan, magkano po ang sahod dyan ng mga minimum wage? Pumunta ka ng Calabarzon, ang tanong namin sa gobyerno, ang presyo ba ng bigas sa Central Luzon, sa Region 3, sa iba't ibang region, ay di ba pare-parehas? Iluglong kayo sa pwesto para lagyan ng aksyon. Anong ginawa nyo? Binigyan nyo ng komedya ang Congress. Ginawa nyong patawa. Wala kayong nagawa kundi mag-usap ng mag-usap. Sasabihin nyo sa media, magpapalakas kayo sa media. Ako'y mamimigay ng ayuda sa lahat ng tao. Lumang trapo nyo na po yan. Hanggang ayuda na lang po ba kayo? Pero bakit hindi nyo mabigyan ng solusyon yung mga Pilipinong hanggang ngayon nagbubuwis ng buhay, mapakain lang ang pamilya sa kanilang bahay? Naway mapakinggan, naway sana marinig. Alam ko itong mga kapulisang ito, pag ito nagtanggal ng uniforme, kaparehas lang din natin ang problema nila. Wala ho kaming gustong mangyaring masama, pero kung ilalabas nyo yung isa, pahablot nyo na lang sa amin para meron kaming Merry Christmas. Tumuntong sa container! Lumabas ka ulit! Tumuntong ka sa container! Gusto kong marinig ang malakas na sigaw na Marcos resign, Recto resign, isabay mo na si Remulla, Remulla resign. Pwede ko bang marinig sa inyo yon? Simulan natin kay Recto. Anong gusto niyong mangyari kay Recto? Anong gusto niyong mangyari kay Remulla? Anong gusto niyong mangyari kay Lubog ang Panga? Ayun lamang po, mabuhay kayo mga manggagawang Pilipino. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga kabataan upang magpatuloy, tumindig at lumaban. Maraming salamat po. Salamat, Chris. Alam nyo, pinibigyan tayo ng panahon, ano? Hindi masyadong mainit. Talagang sakripisyo itong ginagawa natin. Kasi gusto natin maibalik yung pinamana sa atin ng ating presidente, Tatay Digong. Tapang at malasakit, yan po ang gusto natin na manatili dito sa Pilipinas. Nasaan si Kuya Park? Magsalita siya! Kaya po, isang kabataan na naman po, kung ang ABS-CBN meron yung Pascual, ang hakbang na mag-iso ay meron din to, kaya tinatawagan po natin si Kuya Mark. Palakpakan po natin si Kuya Mark. Kuya Park! Kuya Mark! Kuya Park! Kuya Park! Kuya Park! Kuya Park! Kuya Park! na doon. Bago tayo
kayo umalis, umikot muna sila yung mga reporter. Alam mo ang unang tanong sa akin, Attorney, ano bang grupo ito? Sabi ko, ito ay isang federasyon, asosasyon ng mga manggagawa dito sa atin. Eh bakit pa may mga maiisog yan? Sabi ko, talagang kasama namin yan sapagkat sumusuporta po yan sa advokasya sa mga manggagawa na matagal nang naghihirap at hindi asikaso pinapansin itong ating pamahalaan. Isa pa, ito baka sabihin nyo nagbubuhat tayo ng sariling bangko. Sabi ng taga-GMA, yan, makikinig sila, baka nandito yan. Diba? Sa dami ko ng kinukuber na Mayo 1, aron manggagawa, dito lang ako nakakita ng ganito karami at ganito kaorganisado. Kaya mga kasama, palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan po ay patunay na pag nagkakaisa ang manggagawa at ibang mamamayan, lalakas po tayo. Lalakas po tayo. Kaya, isang tanong pa. O, dito na-interview rin ako. Boyfriend ko, have masaya. Tinanong din ako doon. Bakit ba kayo pupunta sa Malacanang? Hindi nyo ba alam na may nakaharang na roon? Ayan, may nakaharang. Akala mo lulusobin ng armado. Eh tayo po ay matahimik na mamamayan. Ang gusto lang natin, ipaabot sa palasyo ng Malacanang, sa administrasyon, ang karaingan ng mga manggagawa. Kako, sabi ba, hindi ba? Eh may maisip ba yung kasama yan? Hindi ba yan ang nanggulo nung nakaraang rally? Sabi ko, hindi po, kasama po ako doon. Wala po nanggugulo maisog! Matahimik tayo. Kung totoo po ang sinasabi ng administrasyon na nanggugulo ang maisog, dapat hinuli na nila at pinarusahan na. Pero isang taon na hanggang ngayon, wala pong maituro na nanggulo na nanggagaling sa maisog. Kaya sabi ko, kami po ay matahimik. At bakit naman pupunta kayo sa Malacanang? May harang na pupunta kayo ron. May barikada. Sabi ko, kikita niyo yung barikada. Oh. May 1 kilometro ho ba yan? Galing sa Malacanang? Ako, hindi pa mga tanda. Sanay ako sa rally. Nag-umpisa ako mag-rally. Walang ganitong klaseng barikada rito. Ang barikada nandoon sa Mindula. Kauna-una ang pagkakataon na inaharang tayo nitong gobyerno ito na ang ibig sabihin, mga kasama, takot na itong administrasyon ito sa mga mamamayan at lalong-lalo na sa mga manggagawa. Ganyan, mga kasama. Kita nyo, yung mga kasama natin pulis, nandun. Diba? Usap kami kanina. Sabi ko, kami naman sa rally. Hindi kami nanggugulo. Payagan nyo lang kaming ipaabot ang aming mensahe. Kami ay magdi-disperse ng mapayapa mamaya. Ilan na ba ang speakers ninyo? Sabi ko, initially 8. Pero kako, nung makita na marami itong nagrarally, may mga tumatawag sa organizations namin. Baka raw, gustong pumunta rito at magsalita rin. Alam mo, sabi ko, hindi na namin pinayagan. Sapagkat malamang sa malamang, yung oras na nandito tayo, kulang yan para sa mga manggagawa. Kaya tayo na lang magsasalita. Kasama natin yung mga taga-maiso. Ano ba ang issue? Ano ang karaihan ng mga manggagawa?
Siyempre po, lagi-lagi naman yan. Kailan ba guminawa ang buhay ng mga manggagawa? Kahit kailan, hindi. Pero sa panahon nitong administration itong si Marcos, lalo tayong naghihirap. Okay. Bakit kamo? Tignan niyo yung ginagawa nila. Ha? Matagal na akong leader manggagawa. Isa pa, sasabihin ko sa inyo, ito lang ang may uno na hindi inimbita at nagkaroon ng seremonya sa Malacanang. Umpisa pa doon sa kauna-unang presidente. So yan ay nagpapakita. Itong administrasyon na ito, walang pakiramdam, walang simpatya, at walang pagpapahalaga sa mga manggagawa. Bakit sa Malacanang pa kayo magsasalita? Bago para makaakot sa kanila. Ayun ako sasabihin nito. Bakit ang mga kaibigan natin komisyon? Sabi ko, yung sasabihin naman namin dito, di na bago. Pero ipapaliwanag lang namin sa inyo. Diba? Sapagkat yung paghihirap ng mga manggagawa at mamamayan, tuloy-tuloy na paghihirap, lalo sa panahon ito, ang pangunahing dahilan yan, mga kasama, ay ang pagtaas ng bilihin, inflation. Pero ano ang ginagawa ng gobyerno? Tumaas yung langis. Lahat tayo ay apektado. Bakit ba? Tumataas ang langis kahit na dati naman hindi tumataas doon sa pinanggagalingan. Sapagkat alam nyo ang mga kasama, tumataas at lalong mataas ang langis sa Pilipinas ikumpara mo sa ibang bansa dahil ang halos kalahati ng presyong binibili yung langis, yan o ay buwis na kinukulikta ng gobyerno. Sumaliwanag, imbis na tulungan tayo ng gobyerno, lalo tayong pinahihirapan. Bakit kamo? Ito. Di ba naintindihan? Ano yung mga buwis sa langis? May tinatawag na excise tax. Pinapataw sa presyo ng langis yan. I-fix po yun. Yun ay diretsong mapupunta sa gobyerno. Ang masaklap dyan, yung alam niyo naman siguro, value added tax. Bakit kamo? Ang value added tax, ang ibig sabihin, pinapatawan ng buwis lahat ng hindi lang magagawa. Lahat ng mamamayan na nagkorupsyon. Pero, bakit hindi binababa o binabawi ng gobyerno ng value added tax? Sapagkat, tingnan nyo mga kasama, ang value added tax, percentage po yan. Ang tax na yan ay porsyento. Ibig sabihin, pag lumaki ang presyo ng langis, lalaki ang kukuliktahin ng gobyerno. So kikita sila sa paghihirap ng mga tao. At saan dadalhin yung kita? Saan dadalhin? Sa bulsa. Lalagay sa malita. At pamimigay sa mga kurat sa gobyerno. Alam mo ba yan? Diba? So ganyan. Nga kasama. Kaya, hindi na lang. Sasalita. Ito, panimula pa lang. Masahan nyo ng Aglo Labor Power Movement sa pakikipagtulungan ng maisog, tuloy-tuloy tayong kikilos para sa bayan. Pero bago mapunta sa bayan, kinakailangan mag-resign muna itong administration ni Marcos para magbago ang ating sistema at ang ating lipunan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Isa pa, ang daming problema. Binanggit ko na yung pinaka-problema. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Impeachment,
sa Vice President Sara Duterte. Inuubos, ginugugol nila yung panahon ng gobyerno para ipitin lamang ang mga Duterte sa pangunguna ni Pipi Sara Duterte. Kaya mga kasama, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy tayo. Panimula lang po ito. Inaasahan namin yung mga nandito ngayon, galing probinsya, galing Mindanao. Tuloy-tuloy ang pagkilos natin. At kung hindi man doble, lalagyan pa na nito. Maraming salamat. Mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay ang mga mamamayang Pilipino. Mabuhay ang mga kasama nating Muslim. At galing sa Mindanao. Mabuhay! Salamat po. Maraming salamat ang ating walang sawa na tumutulong sa hanay ng mga manggagawa. Bago po natin ibigay ang susunod na tagapagsalita, gusto lang po natin patingkarin itong mga nagaganap sa ating bansa. Impeachment, impeachment, patuloy ang paghihirap ng mamayang Pilipino. Utang ina, inuuna nila ang impeachment. Papayag ba kayo mga kasama? Mga taga Mindanao, papayag ba kayo? Kaya tinatawagan po natin ang presidente ng Piltrangco at siya ang chairman ng Bus Transport Alliance kasama Jesse Olivar. Palapakan po natin.